siya, di ba? Ang pinaka-best move na gagawin niya, pre, is mag-making money, ayusin ang sarili. Yun yung pinaka-best move niya, pre, na dapat gawin. Kasi nakadisgrasya na siya, di ba? Magkaka-baby na siya, so magkakaroon na siya ng, ano tawag yun, obligasyon. Obligasyon. So dapat, yung obligasyon na yun is ma-maintain niya, mabigay niya yung dapat na obligasyon para sa family niyang ginagawa ngayon. Then dapat matutunan niya yung humasel na talaga ng seryoso. Baga mag-focus na siya dun eh. Focus na siya dun. Then kung kaya niya mag-ipon na mag-ipon, gawin niya. Kasi yun yung isa sa mga best way para baga makaalis sa hirap. Parang ganun. Ayun yung pinaka-best way. Ang humasel and then mag-invest, then wag pabayaan na lang din. Kumbaga, time management. Basta, ayun yung mga kailangan niyong gawin. So, ikaw, Kap El Cholo, baka may gusto kong sabihin o payo sa question na yun. Oh man, lahat na sinabi ni Kapibat sa pool tama yun tol eh. Tama-tama yun yung taking accountability. Diba? Be responsible enough, man up. Ngayon, para sagutin yung katanungan at dagdag lang din naman to no, based on my insights bro. Ito based sa isang influencer na pinapakinggan ko din tol. Ano din to eh. Malalim din talaga. Pero tama yun. And ang pinaka-the best pag nandiyan ka sa sitwasyon na tinatawag na rock bottom tol. Yung rock bottom. There's no other way. Wala nang ibang ano doon. Wala nang ibang paraan, 'di ba? Wala nang ibang way kundi pataas ka na lang talaga. Ngayon, para magawa mo 'yun, tol, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Disiplinahin mo yung sarili mo katulad niyan na sinabi ni Kap Pipat. So, sabi ni Direk na kailangan mo ng time management, ayusin mo yung sarili mo. Importante talaga na tulungan mo yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo na mag-upgrade habang tinutulungan mo din yung ibang tao o pagiging responsable mo dahil nga nakadisgrasya ka na, 'di ba? Nakadisgrasya ka na. O sabihin natin na nakabuntis ka, 'di ba? O lubog ka sa droga. Pinaka-importante tol is ayusin mo yung atmosphere mo. Yung ano mo, ayusin mo yung mga kasama mo. Isa 'yun. Yung environment mo tol, yung environment mo is napakalaking impluwensya niyan sa iyo. Kung kaya mong umalis, kung saan ka lumubog, umalis ka doon. Ayun yung unang way talaga tol eh. Kung lumubog ka dahil sa lugar na yan, alisan mo na yan tol. Man up, kailangan mong alisan. Kung lumubog ka dahil sa bisyo, pilitin mo na makaalis. Pilitin mo na matanggal ka dyan sa bisyo na yan. Di ba? Pilitin mo, gumawa ng paraan. Bumangon ka. Kasi alam mo na, identify mo na yung problem eh. Di ba? Identify mo na yung problem na ang problema mo is addict ka sa bisyo. Addict ka. So, anong kailangan mong gawin para mag-level up ka? Alam mo nang ayun yung ikinalugmok mo, ayun yung ikinadala mo, ikinabaon mo. Diba? Para makabangon ka, tol. Basically, alisan mo na yun, yung vision na yun. Diba? Ayusin mo yung sarili mo, umalis ka na doon. Tapos, kung nakadisgrasya ka, take accountability, be responsible enough, and man up. Men, dumiskarte ka ng sagad talaga kung dahil meron ka ng kapartner, magtulungan kayo ng partner mo. Hindi ko sinasabi na ikaw lang ang dumiskarte. Yun ang totoo. Pero kung meron kang maituturo sa partner mo, turuan mo yung partner mo para magtulungan kayo. Yun, isa rin talaga. Tsaka yung habol ko lang doon, pre, yung magkaroon silang dalawa ng plan. Kung hindi man silang dalawa, may plan ka dapat, bilang man ka, may plan ka na para sa inyo. Para sa inyong family na binubuo mo. Diba? Yun na yun. Tol, ang ano kasi doon is self-government. Unang-una talaga yung pinaka-importante yung self-government. Kailangan maging accountable ka muna sa sarili mo. Tapos papasok ka na sa pagpapamilya bago ka maging accountable dahil magkakapamilya ka na. Kailangan unahin mo talaga na alam mo i-govern yung sarili mo. Alam mo i-rule yung sarili mo. Mag-set ka ng limitations, mag-set ka ng boundary, mag-set ka ng moral code. Mag-set ka ng plan. Ito masama, ito mabuti. Hindi ko gagawin to kasi pag dumating yung panahon na lumabas na ang baby ko o dahil kahit ngayon pa meron na akong asawa, madadamay sila.
'Di ba? Madadamay sila. Kaya kailangan mo talaga ng tight implementation sa sarili mo na kailangan mo magkaroon ng aim, magkaroon ka ng drive. Hindi mo kailangan ng mga motivational speakers o mga kung ano-ano, pero makakatulong sa iyo yun. Ang sinasabi ko, kailangan mo umpisahan sa sarili mo. Kailangan mo na know your why. Sagutin mo kung ano yung mga katanungan sa isip mo na bumabagabag sa iyo, lalo na sa pagkalugmok mo na yan. Hanapan mo ng solusyon yung problema. Totoo yun, totoo. Hanapan mo ng solusyon, hindi yung problema na dadagdagan mo pa ng panibagong problema dahil natapik ka ng solusyon. Diba? Dahil lang nagpaka-depressed ka, ayoko nang gumalaw dahil na ano na ako, diba? Dahil lugmok na ako, hindi na ako gagalaw, diba? Hindi ganun, tol. So, Kaya ako umakit ka, magpaalalain ka, man. Kaya kung kapapasok na palang, kaka-testborn pa lang ng baby niya or may baby na sila, dapat ngayon pa lang siguraduhin niya ng is my plan na siya. Kung ano yung mga mangyayari sa kanila lahat. Set that boundary, man. Set that boundary. Ikaw ang magiging hari ng tahanan mo ng family mo Ikaw ang magli-lead dyan Dahil ayun naman ang sinabi sa biblical scriptures o sa Holy Scripture tol. Ayun ang tamang dynamics. Ayun ang tamang dynamics sa relationship. So, ikaw ang head ng asawa mo. Ikaw, nagsasubmit ka kay Most High, sa authority ni Most High. Accountable ka kay Most High. Ngayon, ang babae mo naman, accountable naman din sa'yo. Diba? Accountable siya na mag-report sa'yo o mag-submit sa'yo. At ang babae mo naman, o ang mga anak mo o magiging anak mo, accountable naman sa nanay nila. Diba? So, kailangan, bago mangyari yun, set up mo na. Set up mo na yung kingdom mo. And know your boundaries. Unang-una talaga, gusto mong magpa-king, gusto mong maging man of the house, set that boundary. So, yun, may dadagdag pa ba kayo, mga kap? Akin par, wala na may dadagdag, pero ang pinakamalinaw nun is magkaroon siya ng plan, boundaries, and then basta yung plan niya dapat is magiging all good. Yun lang yung pinakahabol ko lang. Actually, hindi nga masama yung magkaroon ka ng mundo mo talaga lalo na kung magpapamilya ka na, nandiyan ka na sa nandiyan ka na sa stage na yan, magkakaroon ka na ng pamilya. So, ayun na talaga, magkaroon ka na ng mundo mo. Kasi magsiseparate ka na talaga Ibig sabihin niya, hihiwalay ka na sa tatay mo, di ba? Hihiwalay ka na sa nanay mo. So, kailangan umpisahan mo na ngayon pa lang, alam mo na kung paano mo ma-handle yun, di ba? Kung paano magkakaroon na sarili mong mundo, kung paano mo pa-andarin yung mundo mo. So, paano yung mundo ng pamilya nyo, di ba? So, paano mangyayari yun, tol? Umpisahan mo nga sa sarili mo na magkaroon ka ng sistema o ng programa, di ba? Sa sarili mo na alam mo makakabuti, magkaroon ka ng vision mo, ng goal mo. Totoo, dapat magkaroon negosyo pa rin doon pinapasok pa rin talaga na ang tao. Tol, ituring mo yung sarili mo as business, hayaan mo ba na malugi ka? Natural lang naman sa tao yan, tol, wag ma-depress o panghinaan ng loob dahil dyan, okay lang din. Pero, man up, tol, pagkakataon kang bumangon, diba? Huwag mo hayaan na malugi na yung business, quitters never win. So yun, napakaganda ng sagot ni Kap El Cholo. Anyway, add ko lang din, no? So since ikaw din yung may kasalanan kung bakit nangyari din, syempre, kailangan mo rin ayusin yan, gaya ng sabi nila Kap El Cholo, take accountability din talaga. So, kasi sa sitwasyon mo na, sarili mo na lang din talaga yung kampi mo Wala ka ng choice na malalapitin kundi sigat pati yung sarili mo. So kung ganyan sitwasyon mo, kailangan ayusin mo ng sarili mo, iwasan mo yung mga taong hindi makakabuti sa'yo. Dapat marunong siyang mag-desisyon ng sarili. Sarili lang din ng mga tao yung uunahin nila. Diyan sa pangalan sa sitwasyon mo, sarili mo na lang kakampi mo Inuuna nila yung mga sarili nila, yung mga nakasama mo na yan. So, yun. Di ba? Yun lang yung mayroon doon. Kung magiging interest, lagi naman self-preservation interest mo pa rin talaga dapat ang isipin mo. Kung minsan nga lang talaga, kung bakit din lumulubok ang tao dahil natutulongges, di ba? Yung masyado silang nagpapa-take for granted o masyado silang bigay din ng bigay, di ba? Bigay ng bigay, lalo na kung doon ka nalulubok sa tropa mo. Karamihan ng addict to, based on statistics to, karamihan ng mga batang nagiging addict is because of peer pressure. Peer pressure, yung hindi nila matanggihan yung tropa nila.
Kasi nga pare, Diba? hindi sila marunong mag-decision ng sarili. Kaya hindi nga sila marunong mag-set ng ano nila eh. Diba? Hindi sila marunong mag-govern ng sarili nila. Nagset sa sarili nila. Madali silang ma-conquer, kaya ka madaling ma-conquer, tol. Kaya madaling makuha yung mga resources mo, kaya madaling nakukuha yung pera mo ng ano mo ng mga tropa mo, yung mga tropa mo tulak, tropa mo addict, tol. Kaya nila madaling makukuha yan, tapos kaya nalulugmok ngayon sa vision na yan dahil dyan. Dahil hindi ka marunong humindi. Hindi masamang humindi, tol, lalo na kung alam mo na masama. Let your yes be yes and your no be no. But always remember to hate what is evil and cling to what is good. Kumbaga dyan pa rin papasok yung Bible, no, Kap? Of course, man. Ayun yung walang ibang credit. Tsaka kailangan di ka rin basta-basta So, nadidistract. mga Kailangan, case study doon kung pag-aaralan mo. Ayun nga yung sinasabi ko. Na dapat marunong kang mag-decision sa sarili mo. Alam mo yung goal mo. Mag-set ka ng goal mo at dapat nakapokus ka ron at hindi ka dapat nadidistract. Na porkit unang yaya sa'yo, sama ka agad. Hindi. Dapat mag-decision ka sa sarili mo na hindi, itong dapat kong gawin eh. Hindi ako pwedeng sumama dyan. kumbaga kailangan linawin yung pangarap mo, no, Kap? At saka yung plan mo, yung pinaplano mo talaga. Ano ba pinaplano mo? Sumama sa mga tropa mo? O yung plano mo, itaguyod yung family nangyari sa yung shit. Diba? Pero ito din, tol, malinaw ko lang, tol. Ito nga din pala isa sa pinaka-importante, man. Kasi ako dumaan ako sa ganyang sitwasyon, man, eh. Talagang literal na dumating ako dyan. Alugmok ako, adik ako, wala. Broke talaga ako. Broke yung pamilya ko dahil yung tatay ko namatay. Tapos, na ano ako sa droga, nagsasalita na nga ako mag-isa eh. Baliw na nga ako talaga sa paningin ng madami eh. Man. So, ang ginawa ko talaga, tol, umalis ako sa lugar, sa environment na yun. Kasi napakalaki ng influensya niyan. Ngayon, ang ginagawa ko, maski sa social media, tol, yung kinakat ko yung mga hindi ko dapat i-consume. Kasi kung anong tinatanim mo dito, tol, makikita sa action mo yan. Kung anong lagi mong naririnig, tol, lalo na kung ang mga naririnig mo, mga bulong ni Satanas, tol, yung mga bulong ni tanim, ang mga naririnig mo na mga galing sa tropa mo, tol. So, ayan ang aakalain mo na tama. Ayan at ayan, lalo na pagka napaniwala ka nila na normal lang to, ito ang tamang ginagawa pag ang mga ganitong sitwasyon, yung men, anin mo na yun. Bounce ka na doon. Ang ginawa ko, bumounce ako tol sa lugar na yun. Tapos humanap ako ng tao na alam ko na ito yung ito yung ito yung gusto kong tularan, ito yung susundan ko. Stick ako doon, tol. Dumating ako sa punto, men, na pagka sinabi, kung anong sinabi, ganun katindi yung na yun. Kung anong sinabi niya, ayun lang yung gagawin ko talaga. Before you become a great master, you need to be a good follower talaga, man. Kung ano ang sinabi, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan, ayun ang gawin mo. Doon ka matitest din, tol, eh. Doon mo matitest ang sarili mo, ang nature mo. Doon mo matitest, o doon mo mas makikilala ang sarili mo. Sa pag-take ng mga instructions, sa pag-take ng instruction kung ayun lang ba talaga, o kung ikaw yung tipo na nagdadagdag, madami ka din naman diskarte o distracted ka, makikita mo doon yung sarili mo. At kung ikaw naman, tol, nagbabawas ka dahil tamad ka, o eksaktong ang ginagawa mo. You hit that point na kung ano lang ang sinabi, ayun lang ang gagawin ko, young man, you will become a good master.